Alright, ito na po ang pinakahihintay ng lahat. Siyempre, ang pinakahihintay na show sa Twitter at ang inaabangan ng karamihan at lalo-lalo na mga followers ko, mga kaibigan, walang iba kundi ang 10 Minutes of Fame with Andrew E. At siyempre pa mga kaibigan, ito ay tinatawag nating hashtag 10MOFAndrewE. At ito na ngayon, live na tayo mga kaibigan. At nakikita na tayo sa buong kapuluan. At the same time, pati overseas, pati sa ibang bansa, sa lahat ng mga Twitter followers ko, alam nila na i-retweet nyo lang to. Malalaman na ito ng mga kamag-anak nyo, makaparoon nyo ang premiere episode ng 10 Minutes of Fame with Andrew E. Mga kaibigan, welcome in the house ang grupong Cruzada! Woo-hoo-hoo! Yeah! Alright! Siyempre, pag nandito Cruzada, dapat ipapakilala ko na ng tamang-tama ito. Sa aking kanan, unang-una, pinakamalapit sa akin, siyempre, Supremo of Cruzada, and of course, Crucito Uno of Cruzada. Pakilala kayo. Yes, sa buong mundo. Go! Yo, what's up, di Supremo? Cruzada nga pala. Matagal na dunggalo since 1997 pa kay Kuya Drew. At solid, siyempre hanggang ngayon, di bumibitaw. Cruzada represent San Dionisio. Yes? Binabati ko lahat ng nanonood sa amin ngayon. Siyempre, Crucito Uno Cruzada, Tunggalo Records. Kamusta kayo lahat dyan? Okay, sa pagkamusta niyo sa mga tao, kinakamusta din kayo pabalik. And at the same time, syempre, nandito na ang aking isa sa mga, hindi lang isa sa mga, I think, halos pinaka, matagal na nakasama ko sa rap industry, lalo na sa pagkakaibigan, sa pagkakabiging kapatid, pagkakumpare ko, pinakamatagal tong dalawang to, kaya tuwan-tuwa ako, kaya ano pa pagagawin ko, edi sila na ang premiere show ko, di ba? Ano pa meron, di ba? Kaya yan, relax na relax kami dito sa studio. Yan ang pinaka paborito kong part is yung relax ka sa isang show, relax na relax, wala kang walang time na kinukumpining hinahabol and all of that. At ito mga kaibigan ay naging posible dahil sa tulong ng ating mahal na sponsors, mahal na naniniwala sa atin, walang iba kundi ang ating kasama at talagang umaayuda, Bren Esports, mga kaibigan! Thank you! Thank you so much, Sir Bernard Chong. Thank you so much. At sa lahat ng bumubuo ng Bren Esports, napakagandang gaming hub dyan sa Makati. At nakarating ako dyan sa sobrang laki. Mga darating na araw, baka doon din kayo pupunta. At saka, at the same time, baka mag-perform din kayo doon. You know? Ha? Ganun yun. Sa Bren Esports, napakagandang facility. Sobrang high-tech, sobrang lahat. At doon ang binabahay ang mga gamers natin, mga e-gamers natin, doon tine-training, doon sa at sila na nagsasama-sama, nagsasalo-salo, doon nagpapakadalubasa, nagpapahasa para sa paglaban nila sa competition sa buong Pilipinas, so maybe sa ibang bansa. So yan po ang walang iba kundi ang Bren Esports, mga kaibigan. At isa pang presenter sponsor natin, mga kaibigan, walang iba kundi ang Pop TV. Ito ang bagong sine. Pop TV? Yeah! Maraming salamat, Pop TV. At sa Pop TV, mapapanood nyo ang Barangay 143. Okay? At the same time, napakaraming anime na tinatagalog. Yung tinagalize na anime na napakagandang panoorin, lalo sa mga kabataan. At ang magugustuhan nila yung Barangay 143 na ito po ay tungkol sa basketball. I think parang barangay basketball na on the side is parang romance comedy or something. I don't know, hindi ko. Pero romance feel. So, pambata, pampuso, diyan po mapapanood sa Pop TV, mga kaibigan, ang bagong sine. And at the same time, kung gusto niyo naman ng masarap na Chinese cuisine, walang iba, walang pupuntahan, kundi sa first floor ng The Podium sa Mandaluyong, mga kaibigan, Shanghai Saloon. Yan ang pinakamasarap. At mag-request din ako ng para matikman din natin yan dito. Siyempre, hindi lang yung ako yung nakakatikim. Gusto ko pati sa Cruzada matikman din yan, di ba? Of course, ang modern Chinese cuisine, mga kaibigan, at very romantic and very remarkable yung lugar nila. Napakaganda, kumbaga, may I say, kung pagdating sa mga Chinese cuisine na venue, para bang state of the art na, dahil unang-una is first floor and second floor, at mayroong mga VIP rooms para lalo't lalo na kung pamilya kayong pupunta,
doon, napaka-secluded ang isang room or dalawang room na nagkakainan kayo ng masarap, naghuhuntahan kayo ng masarap, nagkukwentuhan kayo ng masarap, at kumakain ng masarap. Diyan po mga kaibigan sa ating Shanghai Saloon mga kaibigan. And of course, at the same time, ang nasa harapan naman natin ngayon na matitikman naman ng krusada ay walang iba kundi ang Wacky Corn Chips! Wacky Corn Chips! Maraming salamat! Thank you so much, Sir Lito Chua. Maraming salamat sa inyo sa pagsuporta sa aming show. And at the same time, eto, matitikman na ng krusada para malaman ng krusada kung gaano kalutong, gaano kasarap. Ano bang flavor yan? Di ba? Salted egg. Salted egg. Oh, yan ang Salted pinaka-banner. egg Pinaka-banner. Buksan nyo na para buksan na. At ilagay nyo na dyan para meron na kayo panchicha dyan, di ba? Habang nag-i-interview tayo. Mga kaibigan, krusada in the house. Okay? Getting ready for the first question mga kaibigan would be krusada. Paano kayo unang na-introduce sa music? Of course, aking kumpare. Yan nga po, noong 1997, siyempre, yung nagsimula po yung Rap 13 sa dahil sa inyo, nag-umpisa yung Rap 13, nabuksan ng pinto ang rap industry noon. Hindi lang sa katulad namin, sa mga kagaya ng mga salbakuta, maraming nagbigay ng opportunity na magkaroon ng pangalan nga, o yung nagpa-audition kayo, kaya dali-dali kami, hindi kami nagdalawang isip, nag-audition kami sa inyo, sa pamamagitan nyo, ayan, nabigyan kami ng pangalan. Nagkaroon kami ng album noong 1999, 2000, kung hindi ako nagkakamali. Ayun yung pinaka-break namin, dahil sa inyo, nabigyan nyo kami ng magandang pangalan. Sa akin po, kuya, yung napanood po kayo sa sa Boom na Boom. Boom na Boom. Sa Pasay. Oo, naalala ko yun. Entertainment City Ronda. Oo, yung ba yung ba kasama ang ewan ko lang kung if I get it right. Kasama ba doon ang master plan? Opo. Oh, yun, tama. So, naalala ko pa yun. 1990 po yata yan. Wala, kinuyog ako ng mahigit 200 tao nun. Opo. Kinuyog ako nun, kitang-kita ko. Siguro kung nakita mo naman, kung hindi ako nakapasok ng ng entablado kasi yung ang pinasukan ko yung entrance, hindi yung likod. Talaga na-compress ako ng mahigit 200 tao. So, wala. Yan tuloy mo. Yun po yung doon po ako unang nangarap na yung hinangaan ko po kayo nun. Tapos inaabangan ko po yung mga kanta nyo sa radio, tapos na-record ko sa cassette tape. Yung mga cassette tape namin ng mga lumang tape ng tatay ko, pinapatungan ko ng kanta nyo. Nire-record ko sa cassette. Paano masabi ng tatay mo? Sorry, ko daw, pati iba na tong boses na to. Tinatago ko na yun, tatanggal ko na yung mga papel. Tinatanggal mo na? Dahil kasi sticker, parang sticker lang yun. Tapos piniplay and post ko, tapos sinusulat ko yung mga lyrics. Ano? Yun yung panahon na... Anong unang kanta na una mong pinag-aralan? Umahant ka ng pangit. Yeah. Yung po una ko narinig sa Boom na Boom yung kinanta niya. Tapos po, inabangan ko na yung mga radio show nyo. Yung tuwing Sabado. Yung ba yung tinatawag mo yung mga drive-by? Hindi pa yun. Ayun yan. Drive-by show, 95.5. Drive-by show. Inaabangan ko po yan. Kasi po mas gusto ko yung mga kanta nyo na hindi wala sa album eh. Yung mga hindi lumalabas, mas inaabangan ko yun yung mga kanta nyo na gano'n. Dahil wala kang ibang mapapangkingan doon eh. Kung bumibili ka ng tape, pwede. Pero kung hindi ka bumibili ng tape, lahat sila pantay-pantay kung ano yung narinig sa tape, yun na yung narinig mo. Paano ka makakarinig ng ibang bagay na hindi mo narinig? Marami po kayo lumalabas kasi na parang demo nyo lang dati na hindi lumalabas sa mga tape nyo, pero narinig na namin sa underground. Minsan may mga naglilik na gano'n. Paano? May mga tapes na pinapasa-pasa. Ayun, sinusolo ko po dati yan. Kasi hindi bali, pa ako elementary pa yata ako. Okay, bukod sa akin, sino ang nag-inspire sa inyo na para tumapak sa mundo ng rap world or maybe sa musika per se? Siyempre po, si Francis Magallanes Yes. Yung isa pa pong hari, bukod sa inyo. Yes. Ang lakas po kasi ng influensya, lalo yung mga kababayan dati. Sobrang lakas po nun. Kayong dalawa po talaga ang nag-inspire sa akin na magsulat ng kanta. Pinag-aralan ko po yung mga paano gumawa ng mag-compose. Tapos yan, hanggat po dumating na magkakilala kami, Rosada. Hanggang ngayon po, kasama pa rin tayo. Mag 25 years na tayo mag 23 decades na tayo. Paano?